Si Marco ay isang dating kriminal na nagbagong buhay at ngayon namumuhay ng tahimik bilang isang barbero. Sa isang maliit ngunit makabagong syudad, mayroon siyang munting barberya na pinupuntahan ng mga karaniwang taga roon. Tuwing umaga, maaga siyang nagbubukas ng shop. Winalis ang sahig, pinunasan ng mga salamin, at inilalabas ang karatulang gupit ni Marco sa harap. Habang ginagawa ito, bahagya siyang napapangiti. Ito ang bagong mundong kanyang niyakap matapos ang magulong nakaraan. Noong kabataan niya, naligaw ng landas si Marco at nasangkot sa iba't ibang krimen. Naranasan niyang magpuslit ng kontrabando, makipagbasag ulo, at tumakbo mula sa batas. Minsan na rin siyang nakulong dahil dito. Subalit habang siya ay nasa bilangguan, nagmuni-muni siya sa mga pagkakamali niya sa buhay. Naalala niya ang sakit na idinulot nito sa kanyang ina at sa sariling dignidad. Doon niya natutunang mangarap na magbago. Isa sa mga unang hakbang ay ang pag-aaral ng paggupit. Sa tulong ng isang programang pangrehabilitasyon ng piitan, natuto siyang humawak ng gunting at suklay. Nang siya ay makalaya, determinadong tinalikuran ni Marco ang dati niyang buhay. Lumipat siya sa bagong syudad na ito upang magsimula muli, malayo sa tukso at sa anino ng nakaraan. Bagamat malaki ang kanyang pangamba noon na baka hindi na siya matanggap ng lipunan, sinuwerte siyang makahanap ng mabubuting kaibigan sa bagong lugar. Ang mga kapitbahay at suki sa barberya ay natutong pahalagahan ang kanyang sipag at kabaitan, kahit pa alam ng ilan na siya'y galing sa kulungan. Sa bawat gupit at ahit na ginagawa niya, pakiramdam ni Marco ay unti-unti siyang nakakatubos sa mga kasalanan niya noon. Ngunit sa kabila ng payapang itsura ng kanyang buhay, may mga gabi pa ring hindi siya dalawin ng antok. Sa dilim, naiisip niya kung kailan ba tuluyang maglalaho ang multo ng kahapon na kanyang pilit tinatakasan. Sa kabila ng lahat, nagkaroon ng pag-asa si Marco sa bagong kabanata ng buhay niya. Nakikita niya ang sarili bilang isang respetadong barbero balang araw. Marahil ay magtatayo ng sarili niyang mas malaking shop. Bawat ngiti ng customer na nasisiyahan sa gupit niya ay nagdudulot ng kakaibang ligaya sa kanya. Isa sa mga parokyano niya tuwing umaga ay si Mang Teddy, ang driver ng jeep sa kanto, na laging nagpapagupit bago bumiyahe. Ang gara mo talagang gumupit, Marco. Swerte kami at napadpad ka rito sa amin. Puri ni Mang Teddy. Napapangiti si Marco at nagpapasalamat. Malaki ang nagpapabago sa kanyang kalooban sa tuwing nakakarinig ng ganitong papuri dahil dati-rati mura at pag-alipusta ang kanyang natatanggap. Malaking bahagi rin ng pagbabago ni Marco ang suporta ng kanyang kaibigang si Elena. Si Elena ay nagmamay-ari ng isang maliit na karinderya katabi ng barberya ni Marco. Madalas siyang magdala ng almusal kay Marco tuwing umaga, mainit na kape at pandesal na may palaman. Sa simula ay magkaibigan lamang sila, ngunit hindi maikakaila ni Marco na nahuhulog ang loob niya sa dalaga. Si Elena ang nagsilbing liwanag sa madilim na yugto ng buhay niya. Alam nito ang ilang bahagi ng nakaraan ni Marco, ngunit ni minsan ay hindi siya hinusgahan. Ang importante, Marco, ay kung ano ka ngayon. Wika nito minsan habang inaabutan siya ng kape. Nakikita kong mabuti ang puso mo. Nandito lang ako para suportahan ka. Dahil kay Elena, natututo si Marco na muling mangarap ng isang buhay na normal. Yung buhay na may pag-ibig at tahimik na kasiyahan. Sa araw-araw na pagtakbo ng barberya, naging abala si Marco sa tuwinang routine. Gupit, ahit, linis, pakikipagkwentuhan sa mga suki. Kung minsan ay naaalala pa rin niya ang nakaraan, lalo na kapag may napapadaan na pulis o kaya na may nababalita sa TV tungkol sa krimen. Ngunit kapag lumalapit si Elena upang kamustahin siya, o kaya ay may batang naglalaro sa harap ng shop at kinawayan siya, agad na pinapawi ng mga ngiting ito ang kanyang pagkabalisa. Unti-unti, natutunan niyang mahalin ang bagong simula na kanyang pinaghirapan. Bawat araw na lumilipas na malayo sa gulo ay maituturing niyang panalo.
Hindi man madali ang landas ng pagtutuwid. Para kay Marco, sulit ang lahat basta't makalayo siya sa dati niyang buhay. Isang hapon, habang wala masyadong customer at abala si Marco sa pagtutupi ng mga tuwalya, napukaw ang atensyon niya sa isang anino sa may pintuan. Isang matandang lalaki ang nakatayo sa tapat ng barberya. Marumi ang kanyang damit, gusot ang buhok at balbas, at tila pagal na pagal. Palaboy ang unang pumasok sa isip ni Marco. Tumingin ang matanda sa loob ng shop, minasdan si Marco na tila ba may hinahanap sa kanyang muka. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. Agad na nagbawi ng tingin ng matanda at yumuko. Saka humakbang palayo na parang nahihiya o natatakot. Natanaw ni Marco na huminto ang matanda sa isang sulok malapit sa karinderya ni Elena. Doon ay naupo ito sa gilid ng bangketa at inilapag sa tabi ang isang sira-sirang bag. Ilang tao ang napapatingin sa matanda. May ilan pang estudyanteng nagdaraan na palihim na humahalakhak sa kanya. Nakaramdam ng awa si Marco. Naalala niya ang sarili ilang taon na ang nakalipas. Pagod, gusgusin, at walang direksyon. Lumabas siya ng barberya at nilapitan ang matandang lalaki. "Ngayong hapon po," bati ni Marco nang may magalang ng ngiti. Medyo nagulat ang matanda at tumingala sa kanya. Malapitan, nakita ni Marco ang mga mata ng matanda. Malalim ang mga ito, puno ng karanasan at misteryo, at may bakas ng takot. "Kayo po ba ay nauuhaw o nagugutom? May maitutulong ba ako?" tanong ni Marco. Sandaling tinitigan siya ng matanda bago tumango ng mahina. "Kaunti lang, tubig." Mahinang wika nito na halos pabulong. Agad na tumakbo si Marco pabalik sa barberya at kumuha ng malamig na tubig at ilang piraso ng tinapay na nakalaan sana para sa merienda niya. Iniabot niya ito sa matanda. "Heto po, tatay," sabi niya. "Kaunti lang to, pero dagdag lakas ninyo." Dahan-dahang kinuha ng matanda ang baso at tinapay. "Salamat." Mahina ngunit taos-pusong tugon nito, na may tinig na tila matagal nang hindi nagsasalita sa ibang tao. Habang umiinom at kumakain ng matanda, napansin ni Marco ang panginginig ng mga kamay nito. Hindi niya alam kung dahil ba sa gutom, sa pagod, o sa takot. Napansin din niya ang isang peklat sa kaliwang braso ng matanda at ilang mga lumang galos sa kanyang mga kamay at leeg. Ano kaya ang pinagdaanan ng taong ito? Tanong ni Marco sa sarili. Mula sa di kalayuan, natanaw ni Marco si Elena na nakamasid sa kanila. Lumapit si Elena. May dalang supot ng tirang pagkain mula sa karinderya. "Manong, tanggapin niyo po ito." Alok ni Elena na iniaabot ang supot. "May kaunti pong ulam at kanin. Baka po hindi pa kayo nakakakain ng maayos." Tinignan ni matanda si Elena at muling napaluha sa kabutihang natatanggap. Kinuha niya ang supot at nagpasalamat din. Nagkatinginan si Marco at Elena at sabay nakangiti sa matanda. Saglit na sumilay ang isang ngiti sa tuyong labi ng lalaki. Bagaman kakaunti ang kanilang pag-uusap, nagsimula ng mabuo ang isang di maipaliwanag na koneksyon sa pagitan ni Marco at ng estrangherong palaboy na ito. Kinabukasan, maagang dumating si Marco sa kanyang barberya. Habang nagwawalis siya sa labas, nakita niyang muli ang matandang palaboy na tumulong kahapon. Nakaupo ito sa may harapan ng isang saradong tindahan. Yakap ang lumang bag at nakayuko na parang nilalamig sa umagang simoy. Agad na nilapitan ni Marco ang matanda. "Magandang umaga po, tay," bati niya. Napatingala ang matanda. Tila naaalala naman niya si Marco sapagkat bahagya itong tumango bilang tugon. Napansin ni Marco na mahaba na ang buhok at balbas ng matanda. Halos natatakpan na ang mukha nito. Nag-alinlangan si Marco sandali, ngunit nanaig ang kanyang malasakit. "Kung okay po sa inyo, gusto ko sana kayong gupitan." Alok niya ng marahan. "Libre po, walang bayad. Para na rin hindi kayo mainitan at mas presko ang pakiramdam." Nagulat ang matanda sa mungkahi ni Marco. Marahil ay matagal na mula nang huli siyang gupitan, kung meron man.
Hindi na. Nakakahiya naman sa'yo, Hijo. Umiiling na sagot ng matanda. Ngunit mapilit si Marco sa mahinahong paraan. Wala pong anuman. Swerte ko na makapag-practice sa inyo. Halika po, sa loob tayo. Mas komportable roon. Sa wakas ay napapayag din ang matanda. Dahan-dahan siyang inalalayan ni Marco patungo sa loob ng barberya at naupo sa upuang pagupitan. Kumuha si Marco ng malinis na kapa at maingat na isinapin sa balikat ng matanda. Magsabi lang po kayo kung may gusto kayong estilo, biro ni Marco upang gumaan ang sitwasyon. Napangiti ng bahagya ang matanda, sumilip sa salamin. Kahit anong gupit, basta malinis, mahina niyang sabi. Sinimulan ni Marco ang paggupit. Sa umpisay, naging tahimik sila pareho. Dumadaloy ang buhok ng matanda sa sahig habang ginugupitan niya ito. Minsan, sumulyap si Marco sa salamin. Nakita niyang nakapikit ang matanda. Parang ninanamnam ang bawat hagod ng gunting at suklay. Marahil ay matagal nang hindi nakaranas ng ganitong pag-aaruga. Naisip ni Marco na ang simpleng gupit pala ay maaaring maging regalo sa isang taong matagal nang kinalimutan ng lipunan. Habang ginugupitan, sinubukan ni Marco magtanong ng bahagya. May pamilya po ba kayo rito sa syudad, Tay? Maingat niyang usisa. Dumilat ang matanda at saglit na tumingin sa mata ni Marco sa salamin. Matagal nang wala. Matagal nang iniwan. Matamlay na tugon nito. Ako na lang mag-isa. Hindi na nag-usisa pa si Marco at ipinagpatuloy na lamang ang paggupit. Ngayon ay may ingat at respeto sa mga pinagdadaanan ng kausap. Ilang sandali pa, inahit na ni Marco ang tumubong balbas at bigote ng matanda. Unti-unti, lumitaw ang mas malinis na mukha ng lalaki sa salamin. Halos hindi makilala ng matanda ang sarili. Napansin ni Marco na hinaplos nito ang sariling pisngi na parang nagugulat sa kinis niyon matapos ang matagal na panahon. Ayos na po, nakangiting sabi ni Marco pagkahugot niya ng huling linya ng suklay sa buhok ng matanda. Gwapo na ulit si tatay, biro niya pa. Ngunit nang patayin na ni Marco ang hair clipper at alisin ang kapa sa balikat ng matanda, napansin niya ang isang bagay na kumurot sa kanyang puso. Sa pagtanggal ng kapa, bahagyang lumaylay ang maluwag na kwelyo ng damit ng matanda at tumambad kay Marco ang isang tattoo sa batok nito, isang pamilyar na simbolo. Mabilis na kinabog ang dibdib ni Marco, para siyang nakakita ng multo. Ang tattoo ay hugis isang itim na ahas na nakapulupot sa krus na pula. Napakadalang ng disenyong iyon, ngunit hinding-hindi niya iyon malilimutan. Mabilis na bumalik ang alaala ni Marco mula sa isang bahagi ng kanyang buhay na pilit niyang ibinaon. Napalunok siya at sandaling natigilan, nakatitig sa tattoo sa batok ng matanda. Naramdaman ng matanda ang panandali ang paghinto ni Marco. Bakit, hiho? Tanong nito. Nagtatakang lumilingon. Agad namang umiwas ng tingin si Marco at mabilis na tinakpan muli ng kwelyo ang tattoo. Kunwaring pinagpaglang ang natirang buhok. Wala po, ayos lang. Tugon ni Marco na pilit ngumiti. Ngunit hindi maikukubli ng nanginginig niyang kamay ang pagkabigla. Nahalata iyon ng matanda. Saglit nitong tiningnan si Marco ng may pagtataka, ngunit hindi na nag-usisa. Tumayo ang matanda at hinarap ang malinis niyang anyo sa salamin. Maraming salamat, Marco. Mahina ngunit taos-pusong wika niya, sabay abot sa kamay ni Marco. Malaking bagay ito sa akin. Tinanggap ni Marco ang pakikipagkamay. Ramdam niya ang panlalamig ng palad ng matanda, o baka ang kanya mismong palad ang malamig sa tensyon. Walang anuman po, basta po kailangan ninyo, pwede kayong dumaan dito. Ani Marco. Matapos noon, lumakad na palabas ang matanda. Bitbit ang kanyang sirasirang bag. Naiwan si Marco sa loob ng barberya. Nakatulala. Nakatingin siya sa sahig kung saan nalaglag ang mga pinungos na buhok ng matanda. Subalit ang isipan niya ay nasa tattoo na nakita niya sa batok nito. Kilalang kilala niya ang markang iyon. Hindi siya maaaring magkamali.
Iyon ay tanda ng isang grupong bahagi ng madilim niyang nakaraan. At ang matandang ginupitan niya ng libre na pinakitaan niya ng kabutihan ay posibleng may koneksyon sa buhay na pilit niyang tinatakasan. Nakapangalumba ba si Marco sa loob ng kanyang barberya? Nananakit ang sentido sa biglaang pagbalik ng alaala. Pilit niyang inaalala kung saan at kailan niya unang nakita ang tattoo na iyon. Ang ahas na nakapulupot sa pulang krus. Mabilis ang tibok ng puso niya, hindi dahil sa pagod, kundi sa kaba at takot. Hindi na niya napansin na pumasok si Elena sa shop. Dala ang tanghalian niya. Marco, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Elena nang makita siyang nakaupo at namumutla. Nagulat si Marco at saglit na inayos ang sarili. Ha? Oo. Medyo nahilo lang ako ng konti. Palusot niya. Ayaw niyang idamay si Elena sa kung anumang bumabalik na bangungot mula sa kahapon. Ngumiti si Marco ng pilit at sinabing, "Salamat sa pagkain. Kain lang muna ako." Nang makaalis si Elena, muling sumagi sa diwa ni Marco ang nakaraan. Sa kanyang isipan, unti-unting nabuhay ang isang madilim na gabi, maraming taon na ang lumipas. Noon, isa pang binatilyo si Marco na nakatira sa lumang barong-barong sa gilid ng lungsod kasama ang kanyang mga magulang. Ang ama ni Marco ay nasangkot sa isang sindikato noong araw, bagay na pilit nitong itinago sa pamilya. Subalit isang gabi, ang katotohanan ay sumambulat sa kanilang tahanan. Naalimpungatan si Marco sa mga sigawan sa labas ng bahay. Pagbaba niya sa sala, nakita niyang nakatayo sa may pinto ang kanyang ama, si Ricardo, at humaharap sa ilang kalalakihang nakapasok na sa loob. May mga armas ang mga ito, at sa mahihinang ilaw ay nakita ni Marco ang nakakatakot na anyo ng mga nakapasok. Matatangkad, brusko, at may mga tattoo sa iba't ibang bahagi ng katawan. Napansin ni Marco na nanginginig ang ama niya. Itinatago siya sa likuran nito. "Itago mo si Marco. Dalhin mo sa ligtas na lugar." Utos ng kanyang ama sa kanyang ina. Agad siyang hinila ng ina papunta sa maliit na taguan sa ilalim ng hagdan. Bago tuluyang sumara ang pinto ng taguan, nasilayan ni Marco ang muka ng isang lalaki sa pangkat. May malaking peklat sa pisngi at sa batok nito. Sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumagos sa bintana ay ang marka ng isang itim na ahas na nakapulupot sa pulang krus. Nagpupumigla si Marco noon na makita ang mga pangyayari kaya sumilip siya sa maliit na awang ng taguan. Kitang-kita niya ang pagtulak ng mga armadong lalaki sa kanyang ama. "Tapos na ang pagtatago mo, Carding?" Mariing sabi ng lalaking may peklat, ang may tattoo sa batok. "Carding, iyon ang palayaw ng ama ni Marco. Akala mo ba makakatakas ka sa amin? Kinuha mo ang hindi sayo, at ngayon singil na namin ang utang mo." Galit na dagdag nito. Nakita ni Marco na may dalang baril ang lalaki at itinutok iyon sa ama niya. Nagsisigaw ang kanyang ina mula sa itaas. Nagmamakaawa na huwag silang saktan. Nagkagulo. May nagpambuno, may nabasag na muebles, at sa gitna ng kaguluhan ay may pumutok na baril. 1, 2, 3 putok na bumasag sa katahimikan ng gabi. Halos lumuwa ang dibdib ni Marco sa takot habang nakikita ang ama niyang nakikipaglaban. Nasulyapan niya ang dugo sa sahig at ang ina niya na umiiyak habang hawak ang balikat na tila tinamaan ng bala o nahagip ng sira-sirang kahoy. Hindi nagtagal, nakitang niyang sinakay ng mga lalaki ang kanyang ama sa isang itim na van sa labas. Pilit nagpupumigla si Ricardo habang kinakaladkad palabas. Ngunit napakarami nila. Bago isinara ang pinto ng van, muli siyang tumingin sa direksyon ng kinaroroonan ni Marco. Parang tumigil ang mundo ng sandaling iyon. Nagtagpo ang kanilang mata at sa isang iglap ay humarurot ang van palayo, kasama ang kanyang ama at ang mga lalaking may mga tattoo. Naiwan si Marco sa taguan, takot na takot habang niyakap siya ng sugatang ina. Kinaumagahan, natagpuan na lamang ang van sa isang bakanting lote, abandonado at walang laman. Hindi na muling nakita pa si Ricardo mula noon.
Ang tanging alaala ni Marco sa gabing iyon ay ang marka ng ahas at krus sa batok ng lalaking may peklat. Simbolo ng grupong pumaslang at tumangay sa kanyang ama. Simula ng araw na iyon, nabuhay si Marco sa galit at dalamhati. Ang musmos na kaisipan niya ay nabalot ng ideyang kinuha ng grupo ng kriminal na iyon ang kanyang ama at winasak ang kanyang pamilya. Ito ang nagtulak sa kanyang maging rebelde sa buhay, hanggang sa siya'y tuluyang nalihis ng landas at naging isang kriminal din sa kabataan niya. Isang malungkot na siklo na pilit niyang binali nang siya'y tumanda na. Nagbalik sa kasalukuyan ang diwa ni Marco. Nanginginig ang kanyang mga kamay at may butil ng luha sa kanyang mga mata na hindi niya namalayan kanina pa pala naglalaglagan. Ang tattoo na nakita niya sa matandang palaboy. Ito rin ba ang tatak na nakita niya noong gabing iyon? Kung gayon, anong ibig sabihin nito? Kasapi ba ang matandang iyon sa parehong sindikatong kumuha sa kanyang ama? O sadyang pareho lang ang disenyo? Hindi iyon maaaring nagkataon lang. Masyadong kakaiba at natatangi ang markang iyon para maulit ng basta-basta. Ramdam ni Marco ang muling pag-init ng matagal nang namalamig na galit sa kanyang dibdib. Ngunit higit sa galit, nanaig ang takot at pagkalito. Bakit may ganitong tattoo ang matandang iyon? Sino siya talaga? Tanong ni Marco sa kanyang sarili. Hindi mapakali si Marco sa dami ng tanong na gumugulo sa isip niya. Nilingon niya ang relo. 3:00 pa lang ng hapon, ngunit isinara na niya ang barberya ng araw na iyon. Nagpasya siyang kailangan niyang alamin ang katotohanan tungkol sa matandang lalaki. Kung may kaugnayan ito sa pagkawala ng kanyang ama o sa sindikatong kanyang nilahukan noon, hindi na siya maaaring manahimik lang. Ito na ang pagkakataon niya upang harapin ang multo ng nakaraan na matagal na niyang iniiwasan. Pagsapit ng gabi, nagsimula ng magsiyasat si Marco. May ilang taon na rin mula nang kumalas siya sa mundo ng krimen, ngunit may ilan pa rin siyang dating kakilala na maaaring mapagtanungan. Nagbihis siya ng pangkaraniwang damit at saka lumabas ng bahay na hindi nagpapaalam kay Elena. Ayaw niya itong ipahamak o ipag-alala ng labis. Nagtungo si Marco sa isang lumang beer house sa di kalayuang eskinita, isang tagong lugar na madalas tambayan ng mga dati niyang kaibigan at kakilala sa kanto. Pagpasok niya sa loob, sumalubong sa kanya ang maingay na tugtog at amoy ng alak at sigarilyo. Sa malabong liwanag ay namataan niya si Nestor, isang dati niyang kakusa sa kalokohan na ngayon ay nagtatrabaho raw bilang tagapangasiwa sa beer house na ito. Marco, ikaw ba yan? Gulat at mahinang bulalas ni Nestor nang makita siya. Nagkamay sila at nagtapik sa balikat. Matagal kang nawala ah. Balita ko tumino ka na raw at barbero ka na ngayon. Nakangising sabi ni Nestor, halatang nangaasar ngunit may halo ring paggalang. Dahil si Marco, kahit tumalikod na sa gulo, ay kilala pa rin sa lugar na hindi basta-basta noong siya'y sigapa. Oo pare, tama na yung kalokohan. Simpleng tugon ni Marco. Ayos naman ang bagong buhay. Eto, dumaan lang. May kailangan sana akong itanong sa'yo. Umirap ng kaunti si Nestor at sumenyas na maupo sila sa isang sulok na mesa. Sige, ano yon? Patagong tugon nito habang umiiling. Nagdalawang isip si Marco kung paano sisimulan. Inilapit niya ang mukha kay Nestor upang masigurong silang dalawa lang ang nakakarinig. May nakilala akong matanda. Palaboy, may tattoo siya rito sa may batok. Bulong ni Marco sabay turo sa kanyang sariling batok. Itim na ahas na nakapulupot sa pulang krus. May alam ka bang grupo o tao na ganun ang marka? Biglang nanlaki ang mata ni Nestor at napatingin siya kay Marco ng matiim. Sinalubong niya ang tingin ni Marco na parang tinitimbang kung nagsasabi ito ng totoo. Pagkuway sumandal si Nestor sa upuan at nagbuntong hininga. Bakit mo na itanong yan, Marco? Wala ka na dapat dyan sa mga ganyang usapan ah. Maingat na wika ni Nestor, bahagyang nag-aalala. Alam mo namang delikado yung tinutumbok mo. Nagkibit balikat si Marco. May nakita lang ako.
Gusto kong malaman kung ano ang alam mo, Mima. Importante ito, Nestor? Naglipat-lipat ang tingin ni Nestor sa paligid. Siniguradong walang nakikinig. Tapos ay dumukot siya ng sigarilyo at sinindihan. Tila kailangan niya ng pampakalma. Kung ganyang tattoo ang nakita mo, iisa lang ang pumapasok sa isip ko. Bulong niya. Alam mo na siguro, sindikato ng Sagrado ang may ganyang tanda. Kumirot ang puso ni Marco sa narinig. Tama ang hinala niya. Iisang grupo nga. Ang Sagrado, kilalang pangalan na tumatak sa dilim ng lungsod, ilang dekada na ang nakalipas. Ito ang grupong responsible sa pagkawala ng kanyang ama at sa maraming krimen na nasaksihan ni Marco noong kabataan niya. Akala ko ba, tapos na ang grupong yon? Tanong ni Marco. Naalala ang balita noon na nalansag na ang sindikato matapos ang isang madugong engkwentro. Umingos si Nestor. Ang balita, kumalat at nagtago lang ang mga dating miyembro. Yung iba, naglilaw. Yung iba, lumipat ng lugar. Pero nananatili pa rin ang ilan. Lalo na yung mga pinuno nila noon, bihira lang mahuli ang mga yon. Uminom si Nestor ng serbesa bago nagpatuloy. Bakit nga pala? May nakita kang may ganyang tattoo? Saan? Humugot ng malalim na hininga si Marco. May isang matandang palaboy sa lugar namin. Nagupitan ko, nakita ko yung tattoo sa batok niya. Sa tanti ako, may edad na siya. Baka dati siyang kasapi ng Sagrado. Hindi pa rin niya binabanggit ang personal na dahilan. Ayaw niyang ilantad kahit kay Nestor ang tungkol sa kanyang ama. Matagal nang wala yung mga yon, baka naman nagkakamali ka lang. Nag-isip si Nestor, kinukot-kot ang kortina ng bintana na katabi nila. Pero kung totoo man, may natatandaan akong kwento. Noong malansag ang grupo nila, may isa daw sa mga tao nila ang tumakas at nagtago. Traidor daw ang turing sa kanya ng mga kagrupo niya dahil kinupit niya ang parte ng nakaw nila. O di kaya'y dahil siya ang nagbigay info sa pulis. Iba-iba ang sabi-sabi. Pero ang tiyak, mula noon, hindi na siya nakita pa. Baka patay na, baka nagtatago. Nakikinig si Marco ng buong taimtim. Tumindi ang kabog sa dibdib niya. Alam mo pangalan? Tanong niya. Tumikhim si Nestor, saka bumulong. Nico daw ang alias niya. O Nicargo. Nicandro? Hindi ko siguradong pangalan dahil bata pa ako nung mabalitaan ko yan. Pero may iilan akong nakausap nun. Ang description nila. Medyo may edad na raw yung taong yon nung nawala. Mga 40s niya. Kung buhay pa, baka nasa 60s or 70s na ngayon. Ayun ang tumugma sa edad ng matanda mo, di ba? Tumango si Marco, hindi makapagsalita. Si Nico? Naisip niya, maaaring ito rin si Carding, ang palayaw ng ama niya. Pero pinanatag niya ang loob na baka nagkataon lang ang tunog ng pangalan. Hindi alam ni Nestor ang tungkol kay Carding o ang koneksyon ni Marco sa sindikato dahil kailan may hindi niya ikinuwento ito kahit kanino. At Nestor, may kilala ka bang may peklat sa pisngi? Miyembro rin nila? Pabiglang tanong ni Marco. Naalala ang isang muka mula sa gabing dinukot ang ama niya. Umiling si Nestor. Hindi ko na alam pre. Hindi ako direktang sangkot nun. Tagapagbalita lang ako sa kalye. Pero yung Nico, maalala ko talagang pinag-usapan dati. Malaking isda kasi. Bihira ang tumatakas sa ganyang grupo na nabubuhay ng matagal. Napabuntong hininga si Marco. Marami na siyang nalaman. Kung ang matandang ginupitan niya ay si Nico, isang traidor na dating kasapi ng Sagrado, ibig sabihin ay bahagi ito ng madilim na pangyayaring sumira sa kanyang pamilya. At ang mas mabigat, posibleng nasa panganib ito ngayon kung natunugan ng mga dating kasamahan. Hindi alam ni Marco kung ano ang mararamdaman. Galit ba dahil kasapi ito ng sindikatong kinasusuklaman niya? O awa dahil matanda na ito at tila naghihikahos? Pre, kung ako sa'yo, kalimutan mo na yan. Putol ni Nestor sa pag-iisip ni Marco. Delikado yang si Nico kung buhay man at yan nga ang nakita mo. Baka maipit ka pa sa gulo.
May nagkahanap pa rin siguro sa kanya hanggang ngayon, lalo na kung may atraso siya. Napatango si Marco, ngunit sa loob-loob niya, hindi niya kayang tumalikod na lamang. Personal ito para sa kanya ngayon. Nagpasalamat siya kay Nestor, nag-iwan ng kaunting pambayad sa inumin kahit hindi naman siya uminom, at nagmamadaling lumabas ng beer house. Sa kanyang pag-uwi ay nakakunot ang kanyang noo sa lalim ng iniisip. Si Nico, bulong niya sa sarili. Kung siya nga ang matandang iyon, kailangan niya itong makausap ng masinsinan. Kailangang malaman ang totoo. Ano ang nangyari sa kanyang ama? Ano ang tunay na dahilan at tinugis ng sindikato ang pamilya nila? At bakit ngayon lamang muling nagpakita si Nico o ang matandang ito matapos ang napakaraming taon? Ilang araw na binantayan ni Marco ang muling pagbalik ng matandang lalaki sa lugar malapit sa barberya. Ngunit hindi na ito muling napasipot. Sinubukan niyang magtanong-tanong sa ilang palaboy din sa lugar kung may nakakita sa matandang may tattoo sa batok. Subalit umiiling lang ang mga ito. Mukhang hindi nila ito kilala. Marahil dahil bagong salta lang din. Lalo lamang tumindi ang pag-aalala ni Marco. Kung tama ang hinala niya, maaaring nagtatago na naman ang matanda mula sa kung sino mang maaaring humabol sa kanya. Hindi nagtagal, nakumpirma ang kanyang kutob na may panganib. Habang nagwawali si Marco sa labas ng barberya, isang gabi, may napansin siyang dalawang lalaking nakatayo sa kabilang kalsada, malapit sa poste ng ilaw. Nag-uusap ang mga ito at panay ang sulyap sa direksyon niya. Hindi pamilyar ang kanilang muka sa lugar. Mga dayo, sa isip-isip ni Marco. May mga malalaking katawan at matalim ang mga titig. Agad kumabog ang dibdib ni Marco. Maaaring sila ay mga tauhan ng sindikato, naghahanap kay Nico o sa matandang ginupitan niya. Nagpatay mali siya at pumasok ng shop, kunwaring hindi napansin ang dalawa. Mula sa loob, sumilip siya sa bintana sa pagitan ng mga blinds. Nandoon pa rin ang dalawa at ngayon ay kausap na nila si Mang Teddy na napadaan. Tinuro-turo nila ang paligid, tila may hinanap. Nakita ni Marco na umiiling si Mang Teddy at sabay turo sa direksyon papunta sa palengke, bago nagpatuloy sa paglalakad ang tsuper. Mukhang nagtatanong ang mga ito kung may nakita silang partikular na tao. Kinutuban si Marco na ang hinahanap ng mga lalaki ay ang matandang may tattoo, o posibleng siya mismo. Mabilis siyang nagpasya. Kailangan niyang makuha ang atensyon ng matanda bago ang sindikato. Nang makaalis ang dalawang estranghero, dali-daling naglock ng pinto si Marco at naglagay ng karatulang closed kahit maaga pa. Tinahak niya ang direksyon papunta sa palengke. Sinusundan ang tinahak na ruta ng dalawang lalaki. Sa isip niya, kung nagtanong sila kay Mang Teddy, malamang pati sa palengke mag-iikot ang mga yon. Matiyaga at maingat na naghahanap si Marco sa paligid. Tiningnan niya ang bawat sulok na maaaring tuluyan ng palaboy, mga bukas na tindahan, ilalim ng tulay malapit sa ilog, at maging ang lumang warehouse sa dulo ng kalsada. Pumasok siya roon, tahimik na tinawag ang, "Tay, andyan ho ba kayo?" Tanging eko ng boses niya ang sumagot. Napuno ng pangamba ang dibdib ni Marco. Nang lumabas siya ng warehouse, nagulat siya nang biglang may humawak sa kanyang balikat. "Marco, ano ginagawa mo rito?" Si Elena pala, hingal at halatang kanina pa siya hinahanap. "Kanina pa sarado ang barberya mo. Inaalala ko kung anong nangyari sa'yo," sabi nito. Bakas ang pag-aalala sa muka. Nagdalawang isip si Marco kung sasabihin ba niya ang lahat kay Elena. Ayaw niyang madamay ito. "Pasensya na, may hinahanap lang ako," anya. Ngunit mapilit ang tingin ni Elena. "Kanina ka pa hinahanap ni Mang Teddy. May mga lalaking nagtanong tungkol sa matandang palaboy na may tattoo sa batok," sabi ni Mang Teddy. "Alam mo ba tungkol doon? Bakit sila naghahanap doon sa matandang ginupitan mo? May sinabi ka ba sa iba tungkol sa kanya?" Sunod-sunod ang tanong ni Elena. Halatang balisa. Napabuntong hininga si Marco
at inilayo si Elena sa bukas na daan, papunta sa medyo tagong sulok. Elena, makinig ka. Oo, hinahanap nila ang matandang tinulungan namin. Marahang sabi niya. At sa tingin ko, delikado ang mga lalaking yun. Sila yung dahilan kung bakit nawawala ang tatay ko. Kumunot ang noo ni Elena sa narinig. Ngayon lamang babanggitin ni Marco ang tungkol sa kanyang ama. Niyakap ni Elena ang sarili dahil sa kaba. Anong ibig mong sabihin? Anong kinalaman ng matandang iyon sa tatay mo? Mahina ngunit naniningig ang boses ni Elena. Napatingin si Marco sa mga mata ni Elena. Alam niyang oras na para sabihin ang totoo dahil nasa panganib na rin ito pati siya. Noong bata ako, dinukot ang tatay ko ng isang sindikato. Ang simbolo nila ay ahas sa pulang krus. Ang tattoo na nakita natin sa matandang ginupitan ko. Nagulat si Elena. Napaurong siya ng kaunti. Nagpatuloy si Marco. Sa loob ng maraming taon, iniisip kong patay na si Itay. Ang alam ko, pinatay siya ng grupong yon. Sumumpa akong iiwasan ko ang kahit na anong may kinalaman sa kanila. Pero ngayon, biglang may sumulpot na matandang may ganyang tattoo. At may mga lalaking naghahanap sa kanya. Malamang galing din sa sindikatong yon. Humigpit ang pagkakahawak ni Marco sa balikat ni Elena. Parang nagmamakaawang maunawaan siya. Kailangan ko siyang mahanap, Elena. Bago sila. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyari noon. Kung bakit nawala si Itay. At kung anong alam ng matandang ito. Tumulo ang luha sa mata ni Elena habang pinakikinggan ang kwento ni Marco. Ngayon niya lubusang naunawaan ang bigat ng nakaraan na pinapasan ni Marco. Marco, ang ibig mong sabihin, maaaring alam ng matandang iyon ang tungkol sa nangyari sa tatay mo? Baka siya rin ang dahilan? Tanong niya, puno ng pag-aalala at kunting takot. Hindi ko sigurado, sagot ni Marco, umiiling. Pero malaki ang koneksyon niya. At kung tama si Nestor, saglit niyang pinigil ang dila niya. Nabanggit niya ang pangalan ni Nestor nang hindi sinasadya. Kung tama ang hinala ko, siya ang dating tauhan ng sindikato na tumakas. Baka alam niya kung sino ang pumatay o kumuha sa tatay ko. O baka siya mismo ang dahilan kaya nangyari yon. Natigilan si Elena at tinitigan si Marco. Alam niyang kumukulo ang damdamin nito sa pagitan ng paghihiganti at paghahanap ng katotohanan. Marahang hinawakan ni Elena ang kamay ni Marco na nakapatong pa sa balikat niya. Marco, ano man ang madiskubre mo, tandaan mo kung sino ka na ngayon. Hindi ka na bahagi ng mundong gusto mong kalimutan. Ayokong mapahamak ka ulit. Maging ang boses ni Elena ay garalgal na. Mahal niya si Marco at ang huling nais niya ay muling malugmok ito sa karahasang pilit ng tinakasan. Tumango si Marco. Alam ko at pangako, iiwas ako hanggat kaya. Pero kailangang malaman ko ang totoo. Kailangang protektahan ko rin ang matandang iyon kahit pa hindi na niya itinuloy. Kahit pa may galit siya sa puso dahil posibleng isa ito sa mga dahilan ng pagkawasak ng kanyang pamilya, hindi niya maatim na hayaang patayin na lamang ito ng sindikato. Lalo na kung dala nito ang katotohanang matagal na niyang hinahanap. Nagpasiya si Marco. Haharapin ko ang panganib na ito. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Elena. Uuwi ka na. Magkukulong ka sa bahay mo at huwag kang lalabas hanggat hindi kita sinusundo. Maliwanag? Mariing bilin niya. Marco, sasama ako. Tutol sana si Elena pero agad itong pinutol ni Marco. Hindi maaari, Elena. Mas mapapanatag ako kung ligtas ka. Parang awa mo na. Niyakap niya si Elena ng mahigpit. Ramdam niya ang panginginig nito. Mag-iingat ka, Marco. Bulong ni Elena. Please, bumalik kang ligtas. Bumitaw si Marco at mabilis na tumalikod. Hindi niya kayang makita ang luha ni Elena sapagkat maaaring panghinaan pa siya ng loob. Kailangan niyang maging matatag. Sa pagkakataong ito, hindi na lamang sariling buhay niya ang nakataya, kundi pati ang katotohanan tungkol sa kanyang ama.
at ang kaligtasan ng isang matanda na posibleng susi sa lahat ng ito. Madilim ang kalangitan ng gabing iyon at halos walang tao sa mga lansangan. Naglakad si Marco ng matulin, iniiwasan ang matataong lugar, papunta sa isa pang lugar kung saan maaaring nagpapalipas ng gabi ang matandang lalaki. May naalala siyang sinabi noon ni Nestor. Maaaring may mga dating kaibigan si Nico sa lumang pantalan sa dulo ng syudad. Doon madalas nagkukubli ang mga taong ayaw nagpapaabot sa batas o sa ibang kaaway. Bagamat nag-aalangan, pumunta si Marco sa lumang pantalan. Pagdating niya roon, tahimik at madilim ang paligid maliban sa ilang ilaw mula sa malalayong bodega. Nakakakilabot ang higanting mga barkong nakadaong na mistulang itim na anino laban sa kalangitan. Naglakad-lakad si Marco. Tinatawag ng mahina, "Tay, naririto po ba kayo?" Tanging alingawngaw at huhuni ng hangin ang tugon. Pero may narinig siyang kakaiba. Mga yabag at mga boses na mahina, hindi kalayuan. Agad siyang nagtago sa likod ng isang tambak na kahon. Malamang narito lang iyon. Sa tanda niyang yon, di nalalayo. Sabi ng isang boses na garalgal, tila sa isang mas bata na lalaki. "Putsa, kung di lang talaga mahalaga sa hepe natin to, di ko aaksayahin oras ko sa pagtugis sa matandang yan." Sagot naman ng isa. Sumilip si Marco at sa liwanag ng buwan ay naaninag niya ang dalawang lalaking nakita niya kanina malapit sa barberya niya. May kasama pa silang isa pa. 3 na sila ngayon at mukhang armadong lahat dahil may mga hawak na patalim at ang isa ay may baril na nakasukbit. Naglalakad sila sa pantalan, sinisilip ang bawat sulok, dala ang flashlight. Napahinga ng malalim si Marco. Naunahan siya ng mga ito. Dahan-dahan siyang gumalaw, sinundan ng 3 mula sa ligtas na distansya. Hindi nagtagal, may narinig silang kaluskos mula sa isang abandonadong bangka na nakatali sa gilid ng pantalan. "Nandyan ka lang pala, hayop ka!" Sigaw ng isang lalaki at sabay takbo nila papunta roon. Nakita ni Marco ang matandang lalaki, si Nico o sino man siya, na biglang tumayo mula sa kanyang pinagkutaan sa loob ng lumang bangka at nagtatangkang tumakbo papalayo. Ngunit dahil sa katandaan, hindi ito mabilis. Naabutan siya ng mga humahabol. Nak-corner ang matanda sa dulo ng pantalan, sa gilid ng tubig. Wala nang tatakbuhan. Lumabas mula sa tago si Marco. "Teka, bitawan niyo siya!" Sigaw niya, habang mabilis na lumalapit. Nagulat ang 3 gangster sa di inaasahang presensya ni Marco. "Sino ka?" Singhal ng isa. Napansin ng isa pang lalaki si Marco at bahagyang lumapit, tila nakikilala siya. "Boss, ito yung nakialam nung isang gabi, yung barbero." Bulong nito sa kasama. "Ah, ikaw pala yung pumapapel na bayani." Ani nung may baril, ang halatang leader. "Anong pakialam mo dito, ha? Alam mo bang delikado ang pinapasok mo?" Hindi nagpatinag si Marco. Kahit kabado, ay pinilit niyang maging matatag ang boses. "Bitawan niyo ang matanda. Wala na kayo sa poder ng sindikatong yan. Nagsiuwian na ang mga tao rito. Kayo na lang ang naiwan." Blef ni Marco. Umaasang mapapasuko niya sila sa takot. Tumawa ang leader, isang pilit at malakas na halakhak. "Ako si Brando." Pakilala nito na may yabang. "At kahit saang sulok ng mundo kami pumunta, dala namin ang anino ng sagrado. Hindi pa tapos ang grupo namin, bata. Narito kami dahil may kailangang singilin sa matandang to." Napatitig si Marco kay Brando. Napansin niyang may lumang peklat ito sa pisngi na tila kalaunan ay pinatungan ng bagong hiwa. Sa isang iglap, nagbalik sa alaala niya ang imahen ng lalaking may peklat sa gabing dinukot ang kanyang ama. Posible kayang ito rin ang taong iyon sa makalipas na mga taon? "Hinahanap lang namin ang nararapat na sa amin," patuloy ni Brando. "At kung sino man ang humarang ay maeengkwentro rin ng balako." Itinaas nito ang baril. Itinutok kay Marco bilang pagbabanta. Ramdam ni Marco ang panlalamig ng pawis sa kanyang noo. Nakita niyang napapikit at napayuko ang matandang lalaki sa tabi.
waring tanggap na ang kapalaran. Sa tensyong yon, biglang nagkaroon ng lakas ng loob si Marco. Matagal na siyang umiiwas sa labanang ganito, ngunit ngayon ay iba. Pinaglalaban niya ang buhay ng isang tao at ang katotohanan tungkol sa kanyang ama. Kung gusto niyong saktan si tatay, kailangan niyo munang daanin sa bangkay ko. Madiin na sabi ni Marco habang pumuwesto siya sa harap ng matanda. Iniharang ang sarili. Nagnginggit-ngit na lumapit si Brando. Wala akong problema dyan, patay kong patay. Malamig na tugon nito, sabay senyas sa mga tauhan niya. Sumugod ang dalawang walang armas. Saka bumunot ng patalim. Mabilis na kumilos si Marco. Nasalag niya ang unang lalaki gamit ang bisig at agad na pinakawalan ang isang suntok sa sikmura nito. Napaurong ang lalaki, ngunit ang pangalawa ay nakalapit at nagawang hiwaan si Marco sa braso gamit ang patalim. Napasigaw si Marco sa sakit, ngunit sa halip na umurong ay lalo siyang nag-init. Kanyang sinunggaban ng braso ng may patalim at inundayan ng siko sa mukha ang kalaban. Nabitiwan ng lalaki ang patalim at natumba ito sa sahig ng pantalan. Nagpambuno ang unang lalaki at si Marco. Bagaman nasugatan, nagawa ni Marco na gamitin ang lakas at kaalaman sa pakikipaglaban na natutunan niya noong kabataan. Ilang suntok at iwas pa at napabagsak niya rin ang pangalawang goon. Subalit narinig niya ang nakakabinging kalabit ng gatilyo. Blam! Pumutok ang baril ni Brando. Dumaplis ang bala sa isang bakal na poste malapit sa kanila. Gumuhit ang liwanag sa gilid ni Marco. Tigil! Sigaw ni Brando. Itinutok muli ang baril. Napahinto si Marco. Ganon din ang dalawang tauhan na ngayon ay nagkakandarapang tumayo. Nakatutok na ang baril kay Marco. Titig na titig si Brando sa kanya. Ang tapang mo ani Brando, humahakbang palapit. Mukhang gusto mo talagang makisawsaw sa gulong to. Sige, pagbibigyan kita. Itinuro niya ang baril kay Marco at papalapit na lalapit. Napansin ni Marco na habang ginagawa iyon ni Brando, ang matandang lalaki ay dahan-dahang lumalapit sa likod ng gangster. Nanginginig man ay tila naghahanap ito ng tempo. May nakita si Marco na lumang bakal na tubo malapit sa paa niya. Maingat niya itong inapakan at dahan-dahang dinampot sa likod ng kanyang binti habang dinadivert ang atensyon ni Brando. Hindi mo ba alam kung sino mga kinalaban mo, ha? Patuloy sa pananakot si Brando. Ano ka ba ni Nico at ipagkakanulo mo ang buhay mo para sa kanya? Saglit na natahimik si Marco. Ano nga ba siya para sa matanda? Kaibigan? Wala naman talaga silang relasyon. Ngunit narito siya ngayon, handang mamatay kung kailangan para lang protektahan ito at malaman ang katotohanan. Wala, tugon niya. Isang tao lang na handang gumawa ng tama. Napailing si Brando, halatang di impressed sa sagot. Napakalaking katangahan, sabi nito at iniumang ang baril. Nakatutok sa ulo ni Marco. Bago pa makalabit ni Brando ang gatilyo, sumigaw ang matandang lalaki. Tama na. Ako ang kailangan ninyo, di ba? Ako ang narito para tubusin ang kasalanan ko sa inyo. Lumabas mula sa anino ang matanda. Nakatayo ng tuwid kahit kita sa muka ang takot. Nakatingin ito kay Brando. Brando, ako ang dahilan kaya nawalan ka ng maraming tao noon. Kung galit ka man, ako ang harapin mo. Wala nang kinalaman ng batang ito. Nanginginig ang tinig ng matanda ngunit matapang ang laman ng salita niya. Sandaling lumihis ang tingin ni Brando kay Nico. Buti naman at lumabas ka rin sa lungga mo, traidor. Singhal niya. Ang tagal ka naming hinanap. Akala mo ba ligtas ka na? Bago ka mamatay ngayong gabi, gusto kong malaman mo. Dahil sa pagtatraidor mo, pinatay ng mga tauhan namin ang pamilya mo. Nanlaki ang mata ni Marco sa narinig. Pamilya? Tinutukoy ba ni Brando ang pamilya ng matanda o ang pamilya ni Nico? Oo, alam kong matagal mo nang alam yan. Patuloy ni Brando na puno ng galit ang boses. Ang asawa mo, ang anak mo, sinunog namin ang bahay ninyo at tinapos sila.
Wala kang iniwan sa amin kung di galit at paghihiganti. Natigalgal si Marco. Parang nawala siya sa realidad sa narinig. Asawa? Anak? Sunog? Biglang nanlamig ang buong katawan niya at hindi agad nakapagsalita. Maging ang matandang lalaki ay napahagulgol at napasubsob sa pagbanggit ni Brando sa trahedya. Huwag sila idamay. Umiiyak na pakiusap ng matanda. Patayin niyo na ako. Huwag lang sila. Sa mga sandaling iyon, hindi maipinta ang mukha ni Marco. Pilit niyang iniintindi ang ibig sabihin ng mga salita ni Brando. Ang sinasabi ba niya na si Nico ay nawalan ng asawa at anak dahil sa sindikato? Biglang may pumasok na posibilidad sa isip ni Marco na nagpabilis lalo ng tibok ng puso niya. Hindi na nakapagtimpi si Brando. Tapos ka na, Nico! Sigaw niya at muling itinuon ang baril. Ngayon naman sa matanda. Nakita ito ni Marco at doon na siya kumilos. Buong lakas niyang ihinagis ang nahawakang tubo sa kamay patungo kay Brando. Pak! Tumama ito sa braso ni Brando at naibaba ng bahagya ang kanyang baril. Kaya't ang bala na pinaputok niya sa sandaling iyon ay tumama sa sahig malapit sa paa ng matanda. Nagkaroon ng pagkakataon si Marco. Sumugod siya kay Brando, sinunggaban ang baril. Nagpambuno sila. Tumilapon ang baril sa dagat nang tamaan ng siko ni Marco ang kamay ni Brando. Ngayong kapwa walang sandata, nagpagulong-gulong sila sa sahig ng pantalan. Nagsusuntukan. Nakatayo na muli ang dalawang tauhan ni Brando at papalapit na upang tulungan ang pinuno nila. Nakita ito ng matandang lalaki. Sa kabila ng panghihina ng tuhod, pinilit ni Nico na pigilan ang mga ito. Hinila niya ang isa sa pantalon at naiharap ang sarili. Layuan niyo sila! Sigaw niya, sabay tulak sa isang goon. Napabagsak niya ang isa sa dagat dahil hindi ito handa sa pagkilos ng matanda. Nawala sa balanse ang isa at nahulog sa tubig na may malaking pladak. Ang natitirang tauhan naman ay sinubukang suntukin ng matanda upang ibagsak, ngunit sa di inaasahan ay nasalag ito ng matanda at napilipit niya ang braso ng lalaki sa likod. Humihingal ngunit determinado. Kinayang kontrolin ng matanda ang galaw ng goon. Samantala, si Marco at Brando ay patuloy na nagruramble sa sahig. Malakas si Brando, ngunit mas determinado si Marco. Naalala niya ang lahat ng pighati at sakit. Ang kanyang amang nawala, ang inang nasugatan, ang batang siya na nawalan ng kinagisnang pamilya. At ang lahat ng ito ay dahil sa taong nasa harap niya ngayon. Sumigaw si Marco. Ibinuhos ang lakas sa isang malakas na suntok na tumama sa panga ni Brando. Nawalan ng malay si Brando at tuluyang bumulagta. Wasak ang muka at dumugo ang labi. Habol ang hininga, tumayo si Marco. Nakita niyang naghahabulan ng hininga rin ang matanda. Hawak pa rin ang napilipit na goon na ngayon ay hindi na nanlaban. Tahimik ang paligid maliban sa kanilang paghinga at ang paglangoy lutang ng isang tauhan sa dagat. Sa wakas, panandalian silang ligtas. Lumapit si Marco sa matanda. Tay, ayos ka lang ba? Tanong niya sabay alalay dito. Tumango ang matanda, bagaman nakikitang namumugto ang mga mata sa luha at galit. Binitiwan na niya ang goon na ngayon ay tumatakbong palayo sa takot. Si Brando naman ay nakahandusay, hirap makagalaw at umuungol sa sakit. Alam ni Marco na kailangan na nilang umalis bago pa dumating ang iba pang tauhan o kahit mga pulis. Hinawakan niya ang matanda sa balikat at ginabayan palayo sa pantalan, pabalik sa direksyon ng syudad. Halika na po, alis na tayo rito, wika niya. Ngunit hindi pa man sila nakakalayo ay narinig nila ang mahinang sabi ng matanda. Marco. Napahinto si Marco at hinarap ang matanda. Sa unang pagkakataon ay binanggit nito ang pangalan niya. Nagtama ang kanilang mga mata sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kalye. Marco, muling sambit ng matanda, na ngayon ay tikom palad at nanginginig. Kailangan mong malaman tungkol sa iyong ama. Halos hindi nakapagsalita si Marco. Napatitig lang siya sa kausap.
Unti-unti nang nabubuo sa isip niya ang palaisipang kanina pa kumakatok sa kanyang diwa. Ngunit hinihintay niyang manggaling mismo sa matanda ang katotohanan. Noong gabing iyon, ang ama mo. Pagpapatuloy ng matanda ngunit napahinto siya. Tila nahihirapang hanapin ang mga salita. Huminga ito ng malalim at tinapangan ng loob. Ang totoo, hindi ko napanood na pinatay siya. Dahil ako si Ricardo. Ako ang ama mo, Marco. Parang tumigil ang mundo sa pag-amin na iyon. Si Marco ay napamaang, napaurong ng isang hakbang na parang nakakita ng himala o multo. Tinitigan niyang mabuti ang matanda. Mula sa mga mata nitong kanina papamilyar, ngunit hindi niya mabigyang kahulugan. Hanggang sa hugis ng muka na ngayoy malinaw niyang nakikita sa ilalim ng ilaw. Ang matandang palaboy na tinulungan niya at kinupkop ay ang sarili niyang ama na matagal na niyang ipinagluluksa. No, imposible. Nanginginig na bulong ni Marco. Itay, halos hindi makalabas ang salita mula sa kanyang lalamunan. Lumapit ang matanda, si Ricardo. Sa kanya, hawak ang sariling dibdib na parang nasasaktan hindi lang sa pisikal na pagkakapagod, kundi pati sa emosyonal na kirot. Marco, anak, ako ito. Nabuhay ako, pero halos hindi na rin dahil iniwan ko kayo. Bumuhos ang luha sa mga mata ng matanda. Patawarin mo ako. Patawarin mo ang isang duwag na amang tulad ko. Ngayon ay walang pag-aalinlangan si Marco. Ito nga ang kanyang ama. Kahit pa nagbago ang anyo sa paglipas ng panahon, ang tinig at ang paraan ng pagtawag sa kanyang pangalan ay pareho pa rin. Biglang nanikip ang dibdib ni Marco. Lahat ng galit, pananabik, pagkalito at saya ay nagsama-sama at sumabog sa loob niya. Tay! Malakas niyang nasambit at agad niyang niyakap ang ama ng mahigpit. Nanginginig man ang kanyang katawan. Hindi niya binitawan ang yakap na pinakahihintay niya simula noong bata pa siya. Ikaw nga, buhay ka, buhay ka. Paulit-ulit na bulong ni Marco, humahalo ang hagulgol sa kanyang tinig. Gumanti ng mahigpit na yakap ang ama. Sa yakap na iyon ay nawala ang lahat ng pagkukunwari ng matanda. Hindi na siya ang misteryosong palaboy o ang dating tauhan ng sindikato. Siya ay si Ricardo, ang ama ni Marco, na sa wakas ay muling yakap-yakap ang kaisa-isang anak. Anak, anak ko, tanging nasabi ni Ricardo habang hinahaplos ang likod ni Marco. Kapwa sila lumuluha, walang pakialam kahit pa sila'y nasa gitna ng madilim na daan. Makalipas ang ilang sandali, kumalas ng bahagya si Marco upang tingnan ang ama. Maraming tanong ang nais niyang bigkasin, subalit hindi niya alam kung alin ang uunahin. Nagtatalo sa kanyang puso ang tuwa at hinanakit. Bakit, Itay? Bakit mo kami iniwan? Bakit ngayon ka lang nagpakita? Sunod-sunod na tanong ni Marco habang pinapatakpan ng bisig ang mga luha. Napayuko si Ricardo sa hiya at lungkot. Hindi ko ginusto, anak, pahikbing sabi niya. Nang gabing iyon, nang gabing tinangay nila ako, akala ko katapusan ko na. Binugbog nila ako, tinorture, pero pinakawalan din. Para patakasin kunwari, hinabol nila ako at sinundan hanggang sa bahay natin. Huminto si Ricardo, humugot ng hininga. Sinadya nilang gawin iyon para saktan kayo ng nanay mo. Yung lalaking may peklat, si Brando, sinunog niya ang bahay natin. Akala ko patay na kayong dalawa ng nanay mo. Natahimik si Marco. Pumasok sa isip niya ang sumunod na nangyari pagkatapos dukutin ng ama. Nagkasakit ng malubha ang kanyang ina dahil sa natamong sugat at matinding kalungkutan. At ilang buwan lang ay pumanaw ito. Naiwan si Marco bilang ulila. Hindi niya nabanggit kailanman sa ama ang nangyari kay ina. Si nanay, nabuhay siya matapos ang sunog, tay. Pero dahil sa naranasan niya, nagkasakit siya at hindi na naituloy ni Marco ang sasabihin. Tumungo si Ricardo, tila tinanggap na ang malagim na sinapit ng asawa.
Alam kong huli na ang lahat. Wala ako sa tabi niya, ni sa tabi mo, noong kailangan ninyo ako. Nalulunod sa pagsisisi ang tinig ni Ricardo. Nagpagalagala ako, nagtago sa iba't ibang lugar. Takot na takot ako, Marco. Duwag ako. Inuna ko ang iligtas ang sarili ko dahil akala ko patay na kayo. At nang malaman kong buhay ka, ilang beses kong binalak magpakita sa'yo pero natakot akong hindi mo ako matanggap o di kaya'y nasa panganib ka pa rin dahil sa akin. Napatungo si Marco. Ramdam niya ang bigat ng pinagdaanan ng ama, ngunit sariwa pa rin ang hapdi ng mga taon ng pagkawala nito. Lumaki akong mag-isa, Tay. Mahina ngunit may hinanakit na, sabi niya. Ang buong akala ko, patay ka na. At dahil doon, nawala ako sa landas. Nagalit ako sa mundo. Nasangkot ako sa mga sindikato rin, sa gulo. Naging katulad ako ng mga taong pumatay sa'yo. O sa inaakala kong pumatay sa'yo. Binigkas ni Marco ang mga salitang ito nang may pait, ngunit sa dulo ay napailing siya. Pero ilang taon na rin ang lumipas. Natuto akong magbago. At ngayon, ikaw ang nasa harap ko. Hindi ko alam ang mararamdaman ko, Tay. Masaya ako dahil buhay ka. Pero ang sakit din. Ang sakit-sakit na malaman na andyan ka lang pala pero hindi na natapos ni Marco. Muling umagos ang luha sa kanyang mga mata. Muling niyakap ni Ricardo ang anak. Wala akong maidadahilan na aabot sa laki ng kasalanan ko sa iyo, anak. Humihikbing wika nito. Araw-araw kitang naaalala. Naging duwag ako. Patawarin mo sana ako. Kung ayaw mo nang makita ang tulad ko, tatanggapin ko. Basta ang hiling ko lang, malaman mong mahal na mahal kita. Kayo ng ina mo. Kayo ang dahilan kung bakit nabuhay pa ako hanggang ngayon. Umiling si Marco habang yakap ang ama. Huwag mong sabihin yan, Tay. Hindi kita kayang talikuran. Ikaw ang tangi kong pamilya. Sa kabila ng hinanakit ay nangingibabaw sa puso ni Marco ang pagmamahal na hindi kailanman nawala para sa kanyang ama. Oo, nasaktan siya at nagalit, pero ngayon naririto na ito, nagsisisi at nangangailangan ng tulong. Ang importante, magkasama na tayo ngayon. Hindi ko hahayaang magkahiwalay pa muli ang pamilya natin. Mariing sabi ni Marco, saklot pa rin ng emosyon. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, biglang naalala ni Marco ang mga pananalita ni Brando kanina, na marami pa raw silang kasama. Tay, kailangan nating umalis dito. Baka may parating pa, aya niya. Tumango si Ricardo at pinahid ang luha sa pisngi. Humakbang silang mag-ama palayo sa pantalan, magkahawak sa braso para alalayan ang isa't isa. Si Marco, sa wakas, ay kasama ang kanyang amang matagal na niyang nawalay. At si Ricardo, sa wakas, ay may pagkakataong maituwid ang pagkakamali niya sa anak. Bagamat balot ng panganib ang paligid, ang sandaling iyon ay nagbigay sa kanilang dalawa ng kapayapaang matagal nang ipinagkait. Habang papalayo, humiling ng kasagutan si Marco tungkol sa ilang bagay. Tay, paano ninyo ako nahanap? At bakit kayo napadpad sa barberya ko nang hindi nagpapakilala? Laking gulat niya nang malamang matagal na palang alam ng ama niya kung nasaan siya. May dating kakilala ko na nakakita sa'yo. Sinigurado kong tama ang hinala ko. Nang makita kita sa unang pagkakataon mula noon, ikaw na may sarili ng buhay. Hindi ko alam kung paano haharapin ka. Kaya nagkunwari akong estranghero. Gusto lang kitang makita at makausap man lang. Napakabuti mo sa akin, anak, nang hindi mo nalalamang ako ito. Lalo akong naipit sa hiya at takot. Malungkot nang umiti si Ricardo. Pero nang makita mo ang tattoo ko at nang nagsimula ng umali-aligid ang mga tauhan ng sindikato, alam kong hindi ko na maitatago pa. Mas mabuti pang marinig mo ang totoo mula sa akin kaysa sa kanila. Napatingin si Marco sa batok ng ama. Sa bahaging naroon ang tattoo. Simbolo iyon ng pagiging bahagi ng isang karumal-dumal na grupo. Ngunit ngayon, hindi na iyon ang nakikita niya. Ang nakikita niya ay ang isang ama na nagsakripisyo, nagdusa, at ngayon ay nagsisisi. Tay, ano po ba talaga ang nangyari?
Bakit ba nila kayo tinugis noon? Ano po ba ang kasalanan nyo sa kanila? Tanong ni Marco habang patuloy silang naglalakad. Huminto sandali si Ricardo at malalim na tumingin sa malayo. Nagtrabaho ako para sa kanila dahil akala ko iyon ang paraan para mabigyan kayo ng magandang buhay. Akala ko matatakasan ko rin sila kapag nakaipon na ako. Pero nagkamali ako. Noong gabing iyon, may nakalap akong ebidensya laban sa kanila. Plano kong lumapit sa pulis at isuplong sila. Nalaman nila ang pakay ko. Pinakawalan nga nila ako para sundan at puntahan kayo upang parusahan ako sa pagtraidor sa pamamagitan ng pananakit sa pamilya ko. Napapikit si Ricardo. Dinaanan ng matinding lungkot ang muka. Hanggang ngayon, hinahanap pa rin nila ako dahil sa galit at baka dahil na rin sa nalaman ko. At ngayon, pati ikaw, nadamay na. Napailing si Marco. Kung tutuusin, ang ginawa ng ama niyang si Ricardo ay hindi pagtataksil kundi kabayanihan. Ang magtangkang itama ang mali. Ngunit napakalupit ng sinapit nito. Nawala ang kanyang pamilya at nabuhay siya sa pagkakawalay at takot. Hindi bale tay, tapos na ang paghahanap nila. Mahinahong sabi ni Marco. Akmang-akma sa sitwasyong nakahandusay na si Brando at ang mga tauhan nito. Hinding-hindi na nila tayo muli pang pagkakaitan ng karapatan na mabuhay ng payapa. Sinasabi niya man yun, alam niyang baka may iba pang miyembro ng sindikato na maaaring maghiganti. Ang mahalaga sa ngayon ay makalayo sila at makapag-isip ng susunod na hakbang. Sa di kalayuan, natanaw ni Marco ang pamilyar na anyo ng barberya at ng katabing karinderya. Nakaupo sa labas si Elena, nakatulala at halatang balisa sa paghihintay. Agad tumayo si Elena nang makita silang dalawa na paparating, si Marco at ang matandang kasama nito. Nagtatakbo si Elena papalapit. Marco, salamat sa Diyos. Ayos ka lang. Sigaw ni Elena, sabay yakap kay Marco ng buong higpit. Si Marco ay napadaing ng kaunti dahil sumasakit ang hiwa sa kanyang braso mula sa laban at naramdaman iyon ni Elena. Nasugatan ka. Anya, sabay tingin sa braso niyang balot ng punit na tela at dugo. Kaunti lang to, ayos lang ako. Ani Marco upang pakalmahin si Elena. Saka napansin ni Elena ang matanda sa likuran ni Marco na ngayon ay nakatayo ng di kalayuan, tila nag-aatubiling lumapit. Medyo magulo ang damit at may mga galos ito mula sa nangyaring sagupaan. Nagtagpo ang mata ni Elena at ng matanda at kahit hindi pa niya alam kung sino ito, lumapit si Elena at inalalayan ang matanda. Manong, halika po sa loob. Uminom muna kayo ng tubig. Alok niya, nag-aalala sa kalagayan nito. Napatingin si Marco sa ama. Siya nga pala, Elena, si Ricardo. Hindi pa masambit ni Marco na ito ang kanyang ama, marahil dahil sa gulat pa rin at emosyon. Siya ang matandang sinasabi ko sa'yo. Matalinong babae si Elena, sa ipinakitang pag-aalala ni Marco at sa emosyon sa kanilang muka na hinuha niya ang katotohanan. Mag-ama kayo, hindi ba? Tanong niya ng mahina, nakatingin sa magkahawig na mata ni na Marco at Ricardo. Dahan-dahang tumango si Marco. Walang salitang makapagpapaliwanag sa sitwasyon kundi iyon na nga. Natagpuan ni Marco ang kanyang ama. Napaluha si Elena sa tuwa at habag. Niyakap niya si Ricardo ng bahagya bilang pagbati. Nakakalugod pong makilala kayo. Matagal ko na pong alam ang tungkol sa pagkawala ninyo. Bulong niya. Nagulat si Ricardo na patingin kay Marco. Ikaw ang inspirasyon kung bakit nagbago si Marco. Dagdag pa ni Elena habang pinapahira ng luha. Lagi kanyang naaalala. Lumapit si Marco at hinawakan ang kamay ni Elena. Elena, siya nga si tatay. Halos mapangiti si Marco sa unang beses na nasabi niyang muli ang salitang tatay na may kaharap na taong tumutugon dito. Ang mga mata ni Ricardo ay muling namasa. Marahil ay hindi niya inakalang may sasalubong sa kanya maliban kay Marco. Ngunit heto at tanggap din siya ni Elena. Sa loob na tayo.
Aya ni Elena. Inaakay ang dalawa papunta sa karinderya niya dahil sarado na ang barberya. Doon tayo mag-usap ng maayos. Lilinisan ko rin ang sugat niyo, Marco. Pumasok sila sa maliit na karinderya. Kumuha si Elena ng malinis na pamunas at tubig. Pinaupo niya ang mag-ama. Sa ilalim ng maliwanag-liwanag na ilaw ng kusina sa likod, doon muling pinagpatuloy ng mag-ama ang pag-uusap kasama na ngayon si Elena. Sa loob ng simpleng kusina ni Elena, magkatabing nakaupo si Marco at ang ama niyang si Ricardo. Tahimik na ginagamot ni Elena ang sugat sa braso ni Marco gamit ang alkohol at gasa. Napapakagat-labi si Marco sa hapdi, samantalang si Ricardo naman ay nakahawak lang sa kanyang lumang bag, tila nag-iisip ng malalim. Kapwa sila pagod at hilo mula sa mga nangyari. Si Elena naman ay halatang nagpipigil ng mga tanong habang abala sa pag-aasikaso sa kanila. Sa wakas, bumasag sa katahimikan si Elena. Ano ang plano natin ngayon? Tanong niya, diretsyong nakatingin kay Marco. Hindi ligtas na manatili kayo rito sa syudad na to, lalo na't may mga humahabol sa inyo. Tama ang sinabi niya. Alam iyon ni Marco. Kahit napabagsak nila si Brando at ang mga tauhan nito, tiyak na may iba pang kasapi ng sindikato ang maaaring magpatuloy sa pagtugis kay Ricardo. At ngayon, maging kay Marco. Sumandal si Marco sa sandalan ng upuan at napabuntong hininga. Muling dumaan sa isip niya ang pinagpipilian. Ang tumakas kasama ang ama at magsimula na naman ng bagong buhay sa ibang lugar o ang harapin ng tuluyan ng banta upang hindi na sila habulin pa kailanman. Napatingin siya kay Ricardo na ngayon ay nakatitig sa sahig. Kita sa mukha nito ang pag-aalala hindi para sa sarili kundi para sa anak. Marco, mahinang sambit ni Ricardo, nadadamay ka na sa gulong ito dahil sa akin. Baka dapat ay umalis na ako. Ayokong sirain ang buhay mo na unti-unti mo nang nabuo. Tiningnan siya ni Marco, hindi makapaniwala sa narinig. Tay, kakahanap ko pa lang sa'yo tapos iiwan mo ulit ako? Pabulong, ngunit may diin na tanong niya. Hindi ko hahayaang mawala ka na naman at hindi rin kita hahayaang mag-isa sa labanang ito. Ngunit matigas ang paninindigan ni Ricardo. Kung ako lang ang habol nila, ako na lang ang lalayo. Hindi mahalaga kung saan ako makarating, basta ligtas ka. Umiiling si Ricardo habang sinasabi ito, parang ito lamang ang tanging paraan na nakikita niyang tama. Sumabat si Elena. Pero mangangako ba silang hindi ka nila gagalawin, Marco? Kahit umalis ang tatay mo, kilala mo ang sindikatong yan. Kaya nilang saktan kahit sinong may koneksyon. Alam na nilang nakialam ka. Hindi ba't banta kanina ni Brando na kahit sino ang humarang, tatargetin nila? Nagkatitigan si Marco at Elena. Alam nila ang kalakaran ng mga kriminal. Kapag kumitil sila, pati testigo o kamag-anak ay maaaring idamay upang walang gumanti. Napahinto sa pagsasalita si Ricardo. Napagtanto rin niya ang katotohanan sa sinabi ni Elena. Mas lalong hindi ko yata matatanggap kung pati ikaw, anak, ay kanilang gantihan. Malungkot na sambit niya. Muling naging tahimik ang silid. Sa katahimikan, marahang kinuha ni Elena ang kamay ni Marco. Naramdaman iyon ni Marco at nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. May oras pa para lumayo tayo, sabi ni Marco pagkatapos ng ilang sandali. Pero gaano kalayo? Hanggang kailan? Habang buhay kaming magtatago ni Itay? Kita sa mukha niya ang dilema. Bumaling siya sa ama. Tay, kung patuloy tayong tatakas, baka isang araw maabutan pa rin nila tayo ng hindi handa. Ayokong mabuhay tayo sa palagiang takot. Napatitig si Ricardo sa anak. Alam niya ang implikasyon ng mga salita nito. Anong binabalak mo, Marco? Tanong niya, bagaman tila nahuhulaan na niya. Humigpit ang hawak ni Elena sa kamay ni Marco. Parang kinukumbinsi siyang pag-isipan itong mabuti. Sumagot si Marco, harapin sila. Tuldukan na ang lahat ng ito. Kung kailangan, lalapitan ko na ang pulis o ang mga dating kakilala
na pwedeng tumulong para mahuli ang mga natitira pang miyembro ng sindikato. Baka ito na rin ang pagkakataon para makapagtestigo ka, Tay, laban sa kanila, gaya ng plano mo noon. Nagulat si Ricardo. Kita sa mukha niya ang pag-aalala. Pero malalagay ka sa panganib. Hindi ko natiyak ang kaligtasan niyo noon. Paano kung... Umiling siya, ayaw man lang isiping muling maaaring masaktan ang anak dahil sa kanya. Ngunit punong-puno ng determinasyon ang mga mata ni Marco. Tapos na ang pagtakbo, Tay. Matagal na akong tumakbo palayo. Sa nakaraan, sa katotohanan. Oras na para harapin ko ito. Harapin natin. Hinding-hindi ko hahayaang may mangyari pa sa iyo. Sawa na akong may mahal sa buhay na nawawala sa akin. Nagkatitigan silang mag-ama. Unti-unting tumango si Ricardo. Bagamat mabigat man sa loob ay tinatanggap niya ang pasya ng anak. Nakita ni Marco ang muling pagsilay ng respeto at tiwala sa mata ng kanyang ama. Pagkilalang ang dating musmos na iniwan niya ay isa na ngayong matapang at mabuting lalaki. Si Elena naman ay hindi pa rin mapakali. Kung ganyan ang plano ninyo, kasama ninyo ako. Biglang sabi niya. Elena, hindi mo na kailangang putol ni Marco. Ngunit hindi nagpatinag si Elena. Hindi kita iiwan sa ganitong sitwasyon, Marco. At kailangan ninyo ng taong magbabantay sa inyo. Magbibigay alam sa pulis kung kinakailangan. O kahit tagatapal ng sugat ninyo. Pinilit ni Elena na ngumiti kahit namumugto ang mata. Napatingin si Marco kay Ricardo na tila humihingi ng opinyon. Ngumiti si Ricardo ng bahagya kay Elena. Maraming salamat, Hija. Alam kong mahal mo ang anak ko, pero mag-ingat ka. Ayokong madamay ka nang dahil sa amin. Tumango si Elena. Alam ko po ang maaaring mangyari. Basta't kung ano man ang gagawin natin, plano nating mabuti. Nagtulong-tulong silang tatlo na gumawa ng balak. Nagpasya silang ligtas na lugar ang barberya ni Marco upang doon antabayanan ang maaaring sumugod na mga kalaban. Bukod sa pamilyar ang lugar kay Marco, may mga kagamitan doon. Mga gunting, blade, kahit improvised na pamalo na maaari niyang magamit. May telepono roon si Elena na maaari niyang gamitin para tumawag ng tulong kung kinakailangan. At higit sa lahat, mas mabuti nang hintayin ang kalaban sa teritoryo ni Marco kaysa sa nagtatago at pwedeng masalakay ng di handa. Iminungkahi ni Elena na tumawag na agad ng pulis, ngunit nag-aalangan si Marco. May record pa rin siya kahit papaano at baka kung mapasubo sa labanan ay arestuhin din siya. Nagkasundo na tatawag sila ng pulis kapag tumindi na ang sitwasyon. Maaaring pagkatapos nilang maharap ang natitirang kalaban o kung sila'y nasa bingit ng panganib. Habang inihahanda ang barberya, inilak ang rehas sa pinto. Pinatay ang ilaw sa loob upang di makita kung nasaan sila. Pero iniwang bukas ang ilaw sa labas para akitin ang mga maaaring sumugod. Tumayo sa tabi ng bintana si Marco. Nakasilip sa maliit na siwang ng kortina. Sa kanyang kanang kamay ay mahigpit niyang hawak ang lumang baseball bat na nakuha niya sa likod ng barberya. Si Elena ay nasa likod niya. Hawak ang kanyang cellphone, handang tumawag. Si Ricardo naman ay nakaupo sa isang sulok. May hawak na mabigat na gunting na pamputol ng buhok. Hindi man ito armas na nakamamatay. Maaari itong magamit bilang depensa. Habang naghihintay, dinig nila ang kaba ng kanilang mga puso. Nilapitan ni Elena si Marco at marahang ibinulong, "Handa ka na ba?" Tumingin si Marco sa kanya at tumango. "Basta't kasama ko kayo ni Itay, handa akong harapin kahit ano." Inabot niya ang pisngi ni Elena at marahang hinaplos ito. "Salamat, Elena, sa pagtitiwala mo sa akin." Ngumiti si Elena, pilit pinapatatag ang loob. "Nandito ako, Marco. Hindi kita pababayaan." Mula sa sulok ay narinig nila ang mahinang tinig ni Ricardo. Nagdarasal, "Diyos ko, iligtas mo sana ang anak ko at ang kasama niya. Ako na lang po sana." Bagaman mahina, naramdaman ni Marco at Elena ang taus-pusong panalangin ng isang ama para sa kaligtasan ng kanyang anak. Nagkatinginan ang dalawa
at lalo pang tumibay ang kanilang determinasyon. Walang atrasan na ito. Ang desisyon ay gagawin ng tama at harapin ang mga nagsisilbing multo ng kanilang nakaraan upang sila'y makalaya na ng tuluyan. Si Marco, sa unang pagkakataon mula nang siya'y magbagong buhay, ay humawak muli ng isang sandata at hinarap ang panganib, hindi para sa masamang layunin, kundi para ipagtanggol ang mga mahal niya. Ito ang kanyang pagtubos. Makalipas ang ilang oras na nag-aabang sa tahimik na barberya, naramdaman na nila ang pagdating ng unos. Bandang hating gabi, habang tahimik ang paligid maliban sa ilang asong tahol ng tahol sa malayo, may naulinigan silang nagmamadaling mga yabag sa labas. Sumilip si Marco sa maliit na bintana. Sa bahagyang liwanag ng poste sa kalsada, nakita niya ang 3 anino na papalapit, mga lalaki, at halatang armado base sa kinang ng bakal sa kamay ng isa. Narinig niya pa ang isang mahina ngunit mariing boses. Siguraduhin niyong narito sila. Walang maaawa. Tapusin silang lahat. Napalunok si Marco. Nariyan na sila. Tumingin siya kay Elena at tumango bilang hudyat. Dali-daling nag-dial si Elena sa cellphone. Inihanda ang tawag sa pulis ngunit hindi pa pinapindot ang call. Aantabayanan niya muna ang tamang sandali. Si Ricardo naman ay lalong humawak ng mahigpit sa gunting na hawak at pumanig sa likod, malapit sa kaha ng barberya. Biglang may malakas na kalabog sa pinto ng barberya. Bam! Bam! Marco, alam naming nandyan ka. Buksan mo tong pinto kung ayaw mong sirain namin. Sigaw ng isang tinig mula sa labas. Nagkatinginan sina Marco at Elena. Hinugot ni Marco ang isang malalim na hininga para patatagin ang sarili. Hindi siya tumugon. Ayaw mo ha? Narinig niyang mura ng lalaki. Sumunod ang malakas na sipa. Braag! Umuga ang lumang pinto pero hindi nabuksan dahil sa kandado at rehas. Sige, basagin na. Utos ng isa. Isang mariing tunog ng bakal ang sumunod. Gamit siguro ang anumang lever ay pilit nilang iwinawasak ang nakasarang rehas. Alam ni Marco na ilang sapul pa ay bibigay na ito. Itinaas niya bahagya ang hawak na baseball bat. Naghanda sa posibleng pagpasok ng mga ito. Ramdam niya ang pagbilis ng tibok ng puso. Iniisip niya si Elena at ang kanyang ama. Kailangan niyang protektahan sila. Ito na, naisip niya. Sa isang iglap, crash! Nabasag ang salamin ng bahagi ng pinto at naitangging ang rehas. Isang malakas na tagyak at tuluyang bumukas ang pinto. 3 lalaki ang pumasok, kasama si Brando na may benda sa nabasag na labi at pasa sa pisngi. Mukhang nakahugot pa ito ng lakas para bumalik kasama ang 2 pang mas matitikas na kasamahan. May hawak si Brando na isang mahabang itak at ang 2 naman ay may barilang isa. Ang isa'y may hawak na kadena. Agad nilang natanaw si Marco sa loob, nakatayo sa gitna ng barberya. Hindi ka na nakatakas ngayon, bata. Malademonyong nakangisi si Brando sa kabila ng kanyang sugat. Sumugod agad ang lalaking may hawak na baril. Tinutukan si Marco. Ngunit bago pa man niya mahila ang gatilyo, mabilis na inihagis ni Marco ang hawak niyang gunting suklay. Ang matalas na gunting na ginagamit panggupit, diretso sa lalaki. Tumama ito sa kamay ng goon at napasabog siya ng putok nang wala sa ayos. Bang! Ang bala ay tumama sa kisame. Sa sakit ay nabitawan ng lalaki ang baril at napaurong siya. Nagmumura. Sabay-sabay na kumilos ang lahat. Ang lalaking may kadena ay humagupit kay Marco. Ngunit nasangga niya ito ng kanyang baseball bat. Kumalansing ang kadena sa kahoy. Inikot ni Marco ang bat at pinalo ng malakas ang braso ng lalaking may kadena. Narinig niya ang punit ng laman at buto. Napasigaw ito at nabitawan ang kadena. Si Brando naman ay umikot papunta sa likuran. Hinahanap kung nasaan si Ricardo. Nakita niya ito sa may gilid at walang babalang sinugod ng itak. Carding, ikaw talaga ang habol ko. Sigaw ni Brando, galit na galit. Inundayan niya ng itak si Ricardo. Kahit matanda na,
Alerto si Ricardo. Umiwas siya, kaya't sa halip ay ang upuang kahoy ang natamaan at nahati sa dalawa. Mabilis na inihampas ni Ricardo ang silyang iyon kay Brando bago pa makasunod na atake ang itak. Sapul si Brando sa tagiliran, ngunit hindi iyon sapat upang pahintuin ang malaking katawan nito. Sa gitna naman ng barberya, muling hinarap ni Marco ang lalaking may baril na ngayon ay pinupulot ang kanyang armas sa sahig. Bago pa makalabit muli ng goo ng baril, tumalon si Marco at pinukpok ng bat ang kamay nito. Pak! Napaaray ang lalaki at naglaho ang baril sa dilim ng shop. Sunod-sunod na pinakawalan ni Marco ang palo ng bat sa lalaki. Sa balikat, sa tiyan, sa paa. Hanggang sa tuluyang mapaluhod ito at manghina. Samantala, naramdaman ni Marco ang pagdaan ng isang bala malapit sa kanyang pisngi. Swish! Halos matamaan siya. Nakapulot pala ng baril ang lalaking may kadena kanina at ngayon ay nagpaputok patungo sa kanya. Sumubsob si Marco sa likod ng isang barber chair para magkubli. Bang! Bang! Dalawang bala ang tumagos sa leather na upuan. Ilang pulgada lang ang layo sa ulo ni Marco. Napasigaw si Elena mula sa likod, "Marco!" Nakatago siya malapit sa pintuan ng maliit na banyo. Hawak pa rin ang telepono na ngayon ay tinatawagan na niya ang mga pulis sa pakiwari niyang malala na ang sitwasyon. Alam ni Marco na kailangan niyang madisarmahan ang lalaking may baril sa lalong madaling panahon. Mula sa kanyang taguan, nakita niya ang isang gunting para sa pag-aahit sa mesita. Dinampot niya ito at buong lakas na ihinagis sa direksyon ng goon. Sa kabutihang palad, tumama ito sa bisig ng lalaki. Aray! Napahawak ang goon sa sugatang braso at muling nakapagpaputok ng di sadya papunta sa kisame. Sumunggab si Marco sa pagkakataon. Mabilis siyang tumayo at sinugod ang lalaki. Hinataw ng bat sa pulso. Nang bumagsak ang baril, mabilis itong sinipa ni Marco palayo. Ngunit bago pa niya mapuruhan ng goon, naramdaman niya ang malakas na pagtama ng itak sa mismong baseball bat na hawak niya ilang pulgada lang mula sa kanyang mga kamay. Tag! Nagliyab ang mga spero ng kahoy at bakal. Si Brando? Nakalayo na kay Ricardo? Siya na ngayong kaharap ni Marco. Nagkatitigan sila, parehong hingal na hingal. Magaling bata, sambit ni Brando na puno ng pagkapuot ang tinig. Pero hanggang dito ka na lang. Mabilis at malakas na sumunod ang mga atake ni Brando gamit ang itak na napipilitan namang salagin ni Marco gamit ang kanyang baseball bat. Swish! Tag! Sunod-sunod na sagi ng itak at bat at bawat pagkabangga ay nagdudulot ng pagbitak sa kahoy na pamalo ni Marco. Sa ilang ulit pa, tumilapon ang kalahati ng bat. Naputol ito sa lakas ng taga ni Brando. Naiwang may hawak na pugputol na patpat si Marco, na ngayon ay walang panangga sa matalas na itak. Sumugod si Brando. Nakangisi na parang tiyak na niya ang panalo. Ngunit bago niya maihampas, muli ang itak sa binata. Biglang sumulpot sa gilid si Ricardo, ang ama ni Marco, at buong lakas na itinulak ang katawan ni Brando. "Huwag mong saktan ang anak ko!" Sigaw ni Ricardo. Parehong na out of balance si Brando at Ricardo. Sabay na nabuwal. Tumilapon ang itak mula sa kamay ni Brando at gumulong palapit sa lugar kung saan nakatago si Elena. Nakita ni Elena ang itak sa paanan niya. Dito siya nagkaroon ng lakas ng loob. Mabilis niyang dinampot ang itak at sa panginginig ng mga kamay ay lumabas siya mula sa taguan. Nakita niyang nakatumba si Brando at si Ricardo, parehong nag-uunahang tumayo. Dali-daling lumapit si Elena sa likod ni Brando at sa banta nitong muling saktan si Ricardo, ibinagsak niya ang itak pahataw sa likod ni Brando. Twak! Hindi man tumama ang talim, ang mabigat na pomel ng itak ay sapat na upang manggulay sa lalaki. Napaungol si Brando sa sakit at napasubsob muli. Napalingon siya at nakita si Elena na hawak ang itak. Baka sa mukha ang takot, ngunit determinadong protektahan ang mga mahal niya. "Ikaw pa, babae ka." Galit na turan ni Brando at akmang aabutin si Elena.
Ngunit hindi na niya nagawa pang saktan si Elena. Sapagkat si Marco, na nakawala sa isang kalaban, ay sumaklolo. Mula sa likuran ni Brando, hinawakan ni Marco ang balikat ng lalaki at pinisil iyon ng mariin, sabay bigwas ng isang malakas na suntok sa sentido. Pak! Halos mabingi si Brando sa impact. Sumunod pa ang isa, dalawa. Pinakawalan ni Marco ang lahat ng naipong galit at sakit. Para ito sa kanyang amang nasaktan, para sa inang nawala, para sa kabataan niyang ninakaw ng sindikatong ito. Sa bawat suntok ay pakiramdam niya'y naghuhugas siya ng mga sugat ng kahapon. Hindi nagtagal, bumulagta sa sahig si Brando, duguan ang muka at tuluyang nawalan ng malay. Ang mga tauhan nitong kasama, ang isang may baril at isang may kadena, ay parehong hindi na rin makabangon. Ang isa ay gumagapang papalabas. Hawak ang nabali niyang bisig. Ang isa naman ay nakahandusay at humihikbi sa sakit ng mga bugbog na natamo. "Huwag na kayong babalik dito," mariing sabi ni Marco sa mga goon na buhay pa at may malay. "Tapos na ang sindikato ninyo. Kung may natitira pa sa inyo, sabihin nyo sa kanila. Huwag na huwag nyo kaming guguluhin ulit." Lumapit si Ricardo sa tabi ni Marco. Tinapik ang balikat ng anak. "Tama na anak," mahina niyang saway, upang pigilan si Marco kung sakaling naisip nitong dagdagan pa ang pananakit. Ayaw ni Ricardo na tuluyang marumihan muli ang kamay ni Marco sa dugo ng iba. Humihingal na tumango si Marco at humakbang palayo kay Brando. Iniwan itong nakahandusay. Sa sandaling iyon, narinig nila ang sirena ng mga pulis. Papalapit sa lugar. Nakatawag na pala si Elena at heto na trumiresponde na ang autoridad. Nagkatinginan sila ni Marco. Alam ni Marco na kailangan na nilang harapin pati ang pulis ngayon. "Ako na ang bahala, Marco," bulong ni Elena. Niyakap siya nito saglit at saka hinarap ang parating ng mga pulis na may dalang posas at baril. Ilang saglit lang, pinusasan ng mga pulis ang walang malay na si Brando at ang mga goon. Inusisa ang nangyari. Bago pa man magsalita si Marco, nagsimula ng magpaliwanag si Elena at ilang kapitbahay na naalimpungatan, na lumabas nang marinig ang putukan at gulo. "Sila po ang pumasok dito at tangkang manakit," sabi ni Elena. Itinuturo ang mga tauhan ng sindikato. "Matagal na pong tinakbuhan ng mga yan ang batas. Dinukot pa nila dati ang tatay ng nobyo ko. Nagkataon lang na ipinagtanggol lang namin ang sarili namin." Nagtaas ng kamay si Marco, sumuko sa pulis at handang arestuhin kung kakailanganin. Alam niyang sa panlabas, mukha siyang bahagi ng gulo. Ngunit isa sa mga pulis ay lumapit kay Marco at kinamayan siya. "Salamat sa tulong, iho," wika nito. "Matagal na naming pinaghahanap ang mga to. Kaya lang mailap. Mabuti na lang at napuruhan mo." Nagulat si Marco sa narinig, ngunit maya-maya'y naunawaan. Ang sindikatong sagrado ay matagal nang nasa listahan ng mga pulis, at ang pakikipaglaban niya sa mga ito ay tila nagbigay pa ng pagkakataong hulihin ang mga natitira. Wari ba'y nagbago ang tadhana? Ang taong dating takot sa pulis at bilanggo, ngayoy kinakamayan ng alagad ng batas dahil sa kabayanihan. Hindi nagtagal, dinala na ng mga pulis sa kanilang mga mobile ang mga sugatang kriminal. Naiwan sina Marco, Elena at Ricardo sa harap ng barberya, sa gitna ng lumiliwanag ng langit dahil papasikat na ang araw. Mapagod at manakit man ang kanilang katawan, hindi matutumbasan iyon ng gaanong kapayapaan sa kanilang kalooban. Niyakap ni Marco si Elena at inilahad naman ni Elena ang kamay kay Ricardo. "Tara na po sa loob. Lilinisan ko pa po ang mga sugat niyong mag-ama." Nakangiting aya niya. Magkakasama silang pumasok muli sa loob ng barberya. Ngayon ay wasak-wasak at magulo, ngunit para sa kanila'y isa itong lugar ng tagumpay at pagtubos. Sa sulok, nakita ni Marco ang lumang larawan ng kanyang pamilya na nakasabit sa pader. Himalang hindi natamaan sa gulo kanina. Nilapitan niya ito. Larawan iyon ni Marco, ang kanyang ina, at ang kanyang ama noong sanggol pa lamang si Marco.
Napansin ni Ricardo ang tinitingnan ng anak at lumapit din. Magkasabay nilang minasdan ang litrato. Noon, tanging alaala na lamang ito ng isang pamilyang nawala. Ngayon, isa na itong simbolo ng pamilyang muling nabuo sa kabila ng lahat. Niyakap ni Marco ang ama mula sa tagiliran. Napayakap din si Ricardo sa anak, habang si Elena naman ay nakangiting nakamasid sa kanila, masayang nakikibahagi sa tagpong iyon. Makalipas ang ilang araw, unti-unti nang naayos ni Marco ang kanyang munting barberya. Tulong-tulong sila ni Elena at ni Ricardo sa pagkukumpuni at paglilinis. Kahit may mga basag na salamin at wasak na pinto, ang mahalaga ay ligtas silang lahat at natuldukan na ang banta ng sindikato sa kanilang buhay. Nabalita sa mga dyaryo ang nangyaring pagsugpo sa natitira pang kasapi ng sagrado. At sa testimonya ni Ricardo, nalaglagan pa ng iba pang kasabwat ang grupo. Naisipan din ni Ricardo na isuko sa pulisya ang anumang ebidensyang naitatago niya laban sa sindikato mula pa noon. Bagamat may kaunting takot, sinuportahan siya ni Marco at Elena sa desisyong iyon. Sa unang pagkakataon, humarap si Ricardo sa awtoridad hindi upang tumakas, kundi upang tumulong sa hustisya. Isa iyon sa mga paraan ng pagtubos niya sa sarili niyang kasalanan at pagkukulang. Isang dapit hapon sa barberya, sarado muna ang shop at sila-sila lang ang tao sa loob. Nakaupo si Ricardo sa silyang pagupitan habang ginugupitan siya mismo ng kanyang anak. Ngayon, malinis na at maayos si Ricardo. Nakaalon-alon ang buhok na sinuklay ni Marco. At ang dating gusgusing balbas ay trim na trim na. Sa salamin, makikita ang mag-ama. Si Marco na maaliwalas ang muka habang nag-aayos. At si Ricardo na halos hindi makapaniwala sa kapalaran. Nakangiti lang si Elena habang pinapanood ang dalawa. Nagtitimpla ng kapeng pampainit sa kanila. Ilang beses ko pinangarap na magkaroon ng ganitong pagkakataon. Basag ni Ricardo sa katahimikan, nakatingin sa refleksyon nilang mag-ama sa salamin. Nagupitan ako ng sarili kong anak habang magkausap kami ng mga simpleng bagay. Napangiti si Marco at tinapik ang balikat ng ama. Mabutit natuto akong maggupit, no? Biro niya. Kung hindi, baka sabit-sabit ang buhok mo ngayon. Tumawa si Ricardo. Kay tagal na panahon mula nang siya'y huling tumawa ng ganoon katapat at kagaan. Inabot ni Elena ang mainit na kape kay Ricardo habang tinatanggal ni Marco ang kapa sa balikat nito. Salamat, Hija, sabi ni Ricardo. Uminom siya ng kaunti at saka nagtanong, ano ang balak ninyo ngayon? Tumingin si Marco kay Elena. Nagkangitian ng dalawa. Sa susunod na buwan po, magkakaroon ng maliit na salo-salo. Sagot ni Marco na medyo nahihiya. Bale, kinuha ko na rin po ang pagkakataon. Hiningi ko na po ang kamay ni Elena sa mga magulang niya. Napangiti ng husto si Ricardo sa nadinig, sabay tingin kay Elena. Talaga ba? Ay, napakagandang balita niyan. Masayang bulalas niya. Napatungo si Elena sa hiya, ngunit halatang masayang masaya. Matagal ko nang hinintay na mag-propose siya, Tay. Biro ni Elena na tinawag na ring Tay si Ricardo. Tanda na itinuturing niya na rin itong pamilya. Tawanan silang tatlo. Habang nag-uusap tungkol sa nalalapit na kasal at sa mga plano sa hinaharap, si Marco ay tahimik na nagpasalamat sa may kapal. Kung iisipin, sa gitna ng lahat ng karahasan at panganib na pinagdaanan nila kamakailan, tila ba may magandang idinulot pa rin ang lahat. Nabuo muli ang kanyang pamilya at nadagdagan pa ng isang mahal sa buhay. Minsan, dumadaan ang buhay sa mga madidilim na eskina. Subalit sa huli, may liwanag na naghihintay. Nagpaalam si Ricardo na lalabas lang saglit upang magpahangin sa labas. Nais niyang namnamin ang makabagong syudad na ito na ngayon ay maituturing niyang tahanan, kasama ng anak at ng magiging manugang. Habang nasa labas, minasdan niya ang papalubog na araw, ang mga tao sa lansangan na abala sa kanilang buhay, at ang karatulang gupit ni Marco
na nakasabit sa pintuan ng barberya. Napaluha si Ricardo, ngunit ngayon ay luha ng pasasalamat at kaligayahan. Samantala, sa loob ng barberya, yakap-yakap ni Marco si Elena habang pinagmamasdan nila ang nakatayong si Ricardo sa labas. Hindi pa rin ako makapaniwala, bulong ni Marco. Buo na ulit ang pamilya ko, Elena. Akala ko dati, wala na akong karapatang lumigaya ng ganito. Hinaplos ni Elena ang buhok ni Marco. Deserve mo to, Marco. Pinaglaban mo kami. Pinatunayan mong kaya mong magbago at maging mabuting tao sa kabila ng nakaraan mo. Nagkatinginan sila. Puno ng pagmamahal ang mga mata. Salamat sa'yo, sabi ni Marco. Kung wala ka, baka matagal na akong sumuko o tumakas ulit. Ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob na itama ang buhay ko. Umiling si Elena. Nasa iyo na talaga ang pagbabago, Marco. Nandito lang ako para paalalahanan ka kung gaano ka nakalayo sa narating mo. Maya-maya, pumasok muli si Ricardo sa loob. Sabi ko nga ba't bagay kayo eh. Nakangiti niyang sambit sa dalawa na nagyakapan. Manang-mana ka sa akin, Marco. Nakahanap ka ng babaeng handang ipaglaban ka. Natatawang umiling si Marco. Tay naman. Nagtawanan ulit sila. Habang papadilim na ng tuluyan sa labas, nagpasya silang isara na ang shop para sa araw na iyon. Bago sila lumabas, saglit na pinatay ni Marco ang ilaw at tiningnan ang loob ng kanyang barberya. Ilang araw lang ang nakalilipas. Dito naganap ang pinakamapanganib at pinakamatinding yugto ng kanyang buhay. Dito rin sa loob ng mumunting barberyang ito, nagwakas ang isang bangungot at nagsimula ang panibagong pag-asa para sa kanya at sa kanyang pamilya. Nilapitan siya ni Ricardo at Elena. Sabay-sabay silang tumingin sa loob at sabay-sabay ding pumanatag ang kanilang mga damdamin. Uwi na tayo, anyaya ni Elena. Hawak ang kamay ni Marco. Lumabas silang tatlo, siniguradong nakakandado ang pinto. Sa huling pagkakataon, tumingala si Marco sa kalangitan na ngayon ay pinupuno ng mga bituin. Huminga siya ng malalim, tila inaamoy ang hangin ng kalayaan at bagong simula. Sa loob ng maraming taon, takot at pagsisisi ang nakatali sa kanyang puso. Ngayon, kasama ang ama na akala niya'y nawala na magpakailanman at ang babaeng mahal niya, malaya na rin sa wakas si Marco. Napangiti siya at marahang binitawan ang isang buntong hininga ng paggaan ng loob. Handa na kayo? Tanong ni Marco sa dalawa. Handa na, sagot ni Elena, habang si Ricardo ay tumango at sumagot, Oo anak. At sa unang pagkakataon, narinig ni Marco ang salitang iyon mula sa labi ng ama sa normal at mapayapang pagkakataon. Napangiti si Marco at kinulong sa puso ang sandaling iyon. Sabay-sabay silang lumakad palayo mula sa barberya, patungo sa direksyon ng kanilang tahanan. Sa bawat hakbang ni Marco, pakiramdam niya'y kasama niya ang espiritu ng kanyang ina, ng kanyang mas batang sarili na nakalaya na sa galit, at ang panibagong bukas na naghihintay sa kanila. Ang dating kriminal na si Marco ay tuluyan ng nakapagbagong buhay, hindi lamang bilang isang mahusay na barbero, kundi bilang isang anak na mulit-muling pinatunayan ang pagmamahal sa pamilya, at bilang isang lalaking humarap sa mga hamon ng nakaraan upang magkaroon ng magandang kinabukasan. Ito ang kwento ng kanyang pagtubos at ng pangalawang pagkakataon. Isang bagong simula na puno ng pag-asa at pag-ibig.